Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6 na, gising na, bango na! Tuesday! DZMM, numero 1 sa aksyon! Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas! Masyado kasi kayo nagmamadali. Aga-aga pa, di ba? Wala rin. Nabigo rin po ang minorya. Gusto ng minorya kasi magsimula na yung impeachment court, di ba? Ay hindi po. Iba nangyari kagabi. Narito na mga may init na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Nanumpa na si Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng motion ni Senador Joel Villanueva na manumpa si Escudero bilang presiding officer matapos ng 5 oras na debate sa plenaryo. 5 oras po ang debate nila. Napagkasunduan ng mga senador na manumpa o manunumpa ang mga senator judges sa impeachment trial mamayang alas 4 ng hapon. Inaprubahan din ang mosyong i-refer sa Senate Committee on Rules ang beripikadong impeachment complaint laban kay VP Sara. Bukas babasahan ng miyembro ng prosecution team ng Kamara ang 7 articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Kasabay nito nakatakda ring mag-convene ang Senado bilang impeachment court alinsunod sa orihinal na schedule na inilatag ni Escudero. So pag tinignan niyo yung nangyari, bigo po ang minorya. Ang gusto ng minorya, kahapon agad-agad mabuo ang impeachment court. Ay hindi po nangyari po, sang katerba yung debate nangyari. Ang naging kompromiso nila, manumpa na lang si Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer. Kahapon, nagawa po yun. Pero hindi pa rin po napoporma ang impeachment court. Hindi daw ibig sabihin na nanumpa as presiding officer si Escudero. Hindi daw ibig sabihin nun na nabuo ng impeachment court. Kahit mamaya po pag nanumpa na ang mga senador bilang senator judges, hindi pa rin daw nagko-convene ang Senado bilang impeachment court. Hala, pwede pala yun, may presiding justice, may presiding judge, pero meron ding mga member judges, pero hindi pa po, ang ibig sabihin daw nun ay hindi pa nagko-convene ang Senado bilang impeachment court. Sa Wednesday pa po mangyayari yon. Ibig sabihin ang nasunod pa rin ay ang original na schedule na ginawa po ni Senate President Escudero. Inahain naman ni Senador Robin Padilla ang resolusyong layong ibasura ang impeachment proceeding laban sa kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Sa resolusyon, iginiit na wala ng sapat na oras ang Senado para masimulan at tapusin ang paglilitis bago mag-adjourn ang Kongreso sa June 13. Nakasaad din sa resolusyon ang Senate rule na dapat ibasura ang anumang nakabimbing panukala o pagdinig sa pagtatapos ng 19th Congress. Nakasaad din sa resolusyon ng Senate rule na dapat ibasura ang anumang nakabinbing panukala o pagdinig sa pagtatapos ng 19th Congress. Pumalag naman ang liderato ng Senado sa mga patutsada hinggil sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kasunod ito ng pahayag ni Senator-elect Tito Soto na mistulang upuan mo muna ang pagkakaintindi ng Senado sa salitang forthwith. Inakusahan ni Senate President Francis Escudero si Soto na kumakampi sa Kamara at impeachment kay VP Sara sa halip na kampihan ang Senado. Pero siyempre po may mga undertones yun. Sa lahat ng mga nakamanman sa politika sa bansa, alam naman natin na ang dalawa ay magtatagisan kung sino ang magiging susunod na Senate President pagdating po ng 20th Congress. Kaya may bahid yun ng
ng pamumulitika, ano po, yung kanilang patutsadahan. And nasa Zoom na si Attorney, oh my goodness, ang aga naman ni Attorney Mon. Nasa Zoom na po natin si dating Undersecretary ng Department of Justice, batikang criminal lawyer, sa katawan po ni Attorney Ramon Mon Isguera. Tito Mon, good morning po. Magandang umaga, Alvin, at sa mga kasamahan mo dyan sa studio. Balik na rin sa mga matangkilik sa iyong programa. Yusek, balik na kami sa DZMM. DZMM na ulit ang tawag sa amin. Gano'n, no? Oo. DZMM at DZMM, teleradyo. Teleradyo. Okay. Yan. Anyway, na-monitor mo naman yung nangyari naabot ng gabi. Pag-uwi ko sa bahay, hindi pa sila tapos. Siguro mga pasado, 9:00 na yun, natapos. Alam mo, pinakinggan ko. In fact, hindi nga ako nakatulog ng oras dahil gusto kong makita yung live coverage noong plenary session. So anong insights pero pinutol nila at a certain point. So I did not know until now that you said it, that there was a vote somehow at least to for the Senate President as presiding officer to take his oath, but Correct. The rest of the members of the senators, the Senate to be senator judges, were not able to take their oath, and they will take their oath only today. So, and then it will follow, meaning the proceedings will follow yung calendar that was proposed somehow by the presiding officer, no? or the Senate President. Siya pa rin ang nasunod, Atty. Mon. Si Senate President Chis Escudero pa rin yung nasunod. Ang panalo lang ng minorya doon na nag-move earlier na mag-convene na sila bilang impeachment court. Ang panalo lang nila yung panunumpa ni Escudero bilang presiding officer. Pero nilinaw doon sa diskusyon na hindi pa rin sila nagko-convene as an impeachment court sa Wednesday. Bukas pa mangyayari yan. Totoo naman yun kasi nagtataka nga ako bakit pinaghiwalay, no? Ayon sa binalita mo. Dahil isa namang pinagmumulan na sa rules, revised rules of impeachment ng Senado. Isang walang pinagmumulan yan isang provision. Yung magkasunod yung pag-take ng oath ng presiding officer at saka ng senator judges. Opo. But be that as it may, that was their decision. So, suspended siguro yung provision na yun as far as they're concerned. Opo. Sa totoo lang, Atty. Mon, days lang naman ang pagitan. Ang gusto mangyari ni Pimentel na minorya kahapon. Ang gusto mangyari naman ni Escudero at yung mga kaalyado niya Wednesday. 2 araw lang naman yung pagitan, but it is symbolic in a sense na maraming nagsasabi na dapat 40, dapat nga dati nyo pang ginawa yan. Well, alam mo, ang isa sa napakinggan ko si Senator Alan Cayetano. At pinaulit-ulit naman din yata doon sa press conference kahapon ng umaga ni Senate President Chis Escudero na wala naman nag-object sa inyo. Alright, doon sa kalendaryo yung binigay ko. Noong Pebrero. Pebrero na-transmit naman ng maayos sa House of Representatives. May mga kopya kayo. But on record, and it was good of Senator Cayetano to admit na dapat nag-object ako para nasimulan na natin. At that is in retrospect. Pero in fairness naman to the Senate minority floor leader, Senator Coco, malinaw naman na sinabi niya na tapos na yan wala na tayong dapat pag-usapan dyan. Pag-usapan lang natin kung how can we move on and move forward to reach trial and start trial as soon as possible. No, but moving forward, anong insights mo? Kakayanin ba nila? Unang-una dun muna, kasi ang nire-resolve lang kahapon is whether or not magko-convene as an impeachment court. Hindi pa natin pinag-uusapan kung pwede bang mag-extend hanggang June 30. Ibang usapin pa yung pwede bang tumawid o hindi. Parang kung tinilad-tilad nila yung issue, hinati-hati nila, Yusek, ano po? Ano naman yung stance mo? Yung pagtawid kasi, malinaw naman ang posisyon ng Senate President. Merong iilan
sa mga narinig ko na lalo na si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino, sa tingin niya, hindi pwedeng tumuwid. Kaya yung